So mga kaloys, pupunta Sure. na tayo sa segment na tanong mo pero may tanong ako. Okay? May tanong ako. Okay. So, ang ano kasi dito mga kaloys, magpapakita ako ng picture. Okay? Kay Attorney Glenn Chong. Okay? So, wait lang ha. I-ano ko lang to. I-edit ko lang to mga kaloys. Okay, yan. Yan yung tamang pamagat ng ating segment. So, pinapakita ko dito mga kaloys, example lang muna to, orange at saka pineapple. So, si Attorney Glenn Chong ay magtatanong at siya din ang sasagot. So, pwedeng ang tanong ni Attorney Glenn Chong sa picture na to, para masagutan niya, okay, alin sa dalawa ang favorite ko? So, pwedeng, halimbawa, yun yung tanong ni Attorney Glenn Chong sa picture na to, tapos sagutin niya, sabihin niya, pineapple. Pero, may tanong ako na sarili ko, nasa kanya ko rin ibabato. So, yung tanong ko pala is, alin sa dalawa ang una mong kainin? Diba? Parang ganon. So, may 5 pictures tayo dito mga kaloys and ipapakita ko kay Attorney Glenn Chong. Magtanong siya about sa picture tapos sasagutin niya. Okay? So, ang una nating picture ay China and America. So, ano yung pwede mong itanong dito na sasagutin mo rin? Okay. Alam mong hindi mo mapagkakatiwalaan yung dalawang yan. Pero alin ang the lesser evil? Yes. My answer would be I would choose the American state rather than the Chinese. Sige. Oh, okay, American. Pero ang tanong, dahil ganito. Ganito because di ba kasi ako sasagot doon, di ba? Oo. Sagot ako doon sa tanong ko. Tanong mo. Okay. Oo. Why I choose America rather than China? Okay. At least, so far, sa nakikita ko, ang Amerika, hindi naman tayo iniinsulto. Unlike yung itong China, na tahasang ini-intercept yung ating resupply mission sa DRP Sierra Madre. Pinipilit nila, nasa kanila yung South China Sea. We need someone as a countervailing force. And the only one we can rely on at this time would be the Americans. So that will be my answer. Yeah. Pero ang tanong ko ay aling bansa ka mas kampante? Sa Amerika. Amerika. Okay. Next yes. Picture. Pork barrel confidential funds. Anong tanong mo dito? Which is pork barrel and confidential funds. Okay. Sino ang ano ang less ano ang hindi ano ang pwedeng mabantayan ng taong bayan? That would be pork barrel. Ano ang pwedeng mabantayan ng taong bayan? That would be pork barrel. Kasi po, ang pork barrel, transparent naman siya. Naman siya. Like for example, kung ito 70 million, saan mo ilalagay ito? So, we go through the normal auditing procedure, normal procurement process, di ba? Normal procurement process, and then i-audit ng COA. Pero ito kasing confidential funds, hindi siya subject to the normal auditing rules. Malaki ang leeway sa confidential funds kaysa pork barrel funds. So in terms of transparency, doon ako sa pork barrel kasi mas transparent siya kaysa confidential funds which are more opaque. Sige, sir. So ang tanong ko related talaga. Pareho tayo. Ang tanong ko ay pipiliin ng korap na politiko, pork barrel or confidential funds? Anong sagot mo? Without insinuating against any particular politician, kung ako gusto kong magnakaw, mas madaling nakawin ng confidential funds. Ayan. Thank you, Attorney Glenn Chong. And, mas mahirap yung pork barrel. Sige, sir. Okay. Kasi nga, sa social media, issue ngayon, new pork barrel daw ay confidential funds. So, yun yung nababasa ko sa social media. So, kasi daw mas madali hindi pwede. Mas madali daw nakawin. Parang yung term nila nung pagnanakaw. Kumbaga, alam natin na may mga nagnanakaw din talaga sa pork barrel.
pero mas madali daw nakawin ng confidential funds. Yun yung nababasa ko. Yes, mas madaling nakawin ng confidential funds kaysa pork barrel. Kaya nga siguro si Lisa gustong pinataasan yung confidential funds ni Bongbong Matic because, I don't know. Yeah. So, ang next natin na image ay yan. Gwen Garcia at Liza Marcos. Ano yung pwedeng tanong dito na isasagot mo rin? Nasasagutin mo rin. Gwen Garcia and Liza Marcos. sige, between the two, kasi pareho kong kilala. Between the two, sino ang pipiliin ko? I would rather choose Gwen Garcia. Okay. Bakit? Nakita ko ng traitor si Lisa Marcos eh. Binenta ako nito sa Smartmatic, so bakit ko pa siya pipiliin muli? Pero ang katanungan ko, Attorney Glenn Chong, ay sino ang mas nakakatakot? Si Gwen Garcia or si Liza Marcos? Ang mas nakatatakot si Lisa Marcos kasi hawak na hawak niya yung si Bongbong Matic, si Bongbong Marcos. Remember, palagi kong sinasabi to sa mga kaibigan, we are treated to the spectacle of a person who did not file a certificate of candidacy but is effectively controlling the presidency. Kumbaga siya ang presidente. Hindi siya nag-file ng certificate of candidacy for president. Yan nga. At yun nga, tinatawag siyang babaeng ahas, kaya nakakatakot talaga matuklaw ng ahas. Ayun. Sa ating susunod na picture ay, ayan. Si Sara Duterte at si Martin Romualdez. Sino ang pipilian ko? I would choose Sara Duterte. Kung bakit? Si Martin, kasabot ni Lisa yan eh. Kung natandaan po ninyo, doon sa unang meeting ng Smartmatic, wala ito sa affidavit ko kasi nag-focus na ako doon sa mga key personalities. Pero pag dito sa tanong na to, bakit ayaw kong piliin si Martin Romualdez? Kasabwat siya doon sa grand plans ni Lisa Marcos eh. In fact, nung nag-meeting ang Smartmatic TIM, yung mga official ng TIM with the representatives of Lisa Marcos na dapat kasama ako doon, nandun din yung abogado ni Martin Romualdez. Kasama siya doon. So, I cannot trust him. Hindi ako magtitiwala. Basta Romualdez, Marcos, no more. Except lang, ulitin ko, hindi kasama dito sila Amy, si Irene, at si Imelda Marcos. But in this case, si Bongbong Matic, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez, they're stuff made of the same mold. Pero ang tanong ko, Attorney Glenn Chong, sino ang mananalo kung hybrid na ang election sa 2028? Si Sara ba o si Martin? Sa dalawa? Sa pagitan ng dalawa? Oh, kung hybrid na election. Si Sara ang mananalo. Mananalo si Sara Duterte. Pero pag Smartmatic, malaki ang chance ni Martin Romualdez. Follow-up question lang, Attorney Glenn Chong. May kinalaman kaya dito si Tambaloslos doon sa ginagawang paninira ngayon kay Sara Duterte? Di ba siya ngayon ang laman ng media? Mainstream media, yung confidential fund. Yun nga, si Sara nga ang tinitira nila. But that's, I would rather say that that's a Lisa Marcos, Martin Romualdez, operation. Operation nila ng tatlo, si Lisa, si Bongbong, at si Martin against Sara. Remember, tinitira nila si Sara doon sa confidential fund. Pero pilit nilang tinatago yung pag-uusap ng meeting ni Smartmatic at ni Lisa Marcos. I see. Di ba, news blackout nga yung, sa side ng problema sa Smartmatic, di ba? Wala akong nakikita sa mainstream na So, ayun. Antay lang sila. Sige, sir. Ang last natin na image ay eto. Bongbong Marcos and Noynoy Aquino. Parehong anak ng dating presidente. Pareho nating naranasan ngayon ang pamamalakad. So, anong tanong mo, Attorney Glenn Chong? Sino sa dalawa is the lesser evil? Okay, anong sagot mo po? The answer would be Noynoy Aquino. Kasi, bakit?
all things equal, sabi nyo, Kuya Roy, na pareho sila sa pamamalakad. So, parehong dismal yung pamamalakad. But, there's one big difference between Bongbong Matic and Noynoy Aquino. Mhm. Si Noynoy Aquino stepped down at the end of his term. Mhm. Stepped down at the end of his term. Voluntarily and willingly. Voluntary, I should stress this. At least si Noynoy Aquino, voluntarily, willingly, and ito nga si Noynoy, pinakakasuhan nga ako nito eh. Kasi galit na galit siya sa akin kasi binubulgar ko ngayon sa Smartmatic, galit na galit ito, pinapunta doon sa distrito ko yung ombudsman. Pinaimbestiga ko doon sa mga dati kong projects. Mhm. But at least, no, I would give him the credit na voluntarily, willingly bumaba ito sa pwesto without any pretensions of extending his power. Pero ito si Bongbong Matic, with the agreement of Smartmatic and the active management of Lisa Marcos, yun na nga sinasabi ko, Kuya Roy, basta Marcos, they will cling to power. So, pipilitin lang mahawakan ang Smartmatic para maging presidente yung anak nila sa 2034. I see. Diba si Martin So, that's the Romualdez? big difference between the two. That's the big difference between the two. Your question. Yeah, pero ang tanong ko ay, sino gusto mo isama sa group project sa kanilang dalawa? Si Bongbong or si Noynoy? Isama sa Group project. Halimbawa, nasa klase kayo, pareho kayo nag-aaral, kayong tatlo. Sino ang gusto mong isama sa group project? wala akong isasama sa kanilang dalawa. Bakit? For me, okay, ganito. For me, Noynoy is incompetent. Mhm. Hindi ko maaasahan. Aha. Si Budol Marcos, si Budol Muli, mas lalong hindi ko maaasahan dahil traidor. Mhm. I see. Trinaidor nga ako eh. Kaya nga eh. So, hindi mapagkatiwalaan. Anyway, maraming salamat, Attorney Glenchong, sa ating segment. Okay? For being honest, sa ating segment na tanong mo, pero may tanong ako. Maraming salamat ulit sa ating mga viewers. Okay? Umabot na tayo ng 1K plus. And Attorney Glenchong, salamat talaga sa inyong time.